Bago natin simulan ang kwento, ay huwag niyong skipan ng ads ang ating video. Dahil magpapatuloy tayo hanggang sa muli. Simulan na natin to. Habang nag-uusap noon silang dalawa, pinili nila Tonyong ipasok sa bahay ang kanilang bihag. Makalipas lamang ang ilang oras na pagpapahinga, nagpasya sila Nuli na sila ang magbabantay sa paligid. Nasa tabi kasi ng mga sugatan sila Manong Duming upang maiwasang magawa ng mga wakwak ang kanilang itim na salamangka. Matapos nilang maghapunan, halos ninamnam ng kanilang samahan ang bihag na dala nila Nuli. Habang nagpapahangin sila sa labas, muli na namang nakaramdam ang kanilang pangkat na nagmamasid sa paligid. Kahit nakakubli ang mga nilalang na yon, ramdam na ramdam ni Nuli habang patuloy silang naglilibot. Bigla silang nakasilay ng isang lalaking nakadapa sa damuhan. May kalapitan ito sa kanya, kung kaya't kanyang napagpasyahang lapitan ito ng hindi nalalaman ng lalaki. "Tonyo, Danilo, may tao sa paligid. Pag-uwi natin mamaya sa bahay, magpapaiwan ako. Huhulihin ko ang nilalang na yan upang magsilbi itong aral sa kanilang mga kasamahan," wika ni Nuli. Nang marinig ito ng dalawa, hindi na nito nagawang tumutol sa nais niya. Nang nadapo na sila sa likod bahay ng kanilang tinutuluyan, dahan-dahan ang nagpakawala si Nuli ng mga engkantasyon na magpapahintulot sa kanya na sumanib sa anino. Sa pagsanib ng anino sa katawan ni Nuli, agaran din namang ginawa nito ang naisip niyang plano. Agad niyang kinuha ang tabak sa kanyang bewang at pinili niyang lumitaw sa likod ng nilalang na kanyang nasisipat na nagmamasid. Minuto lang noon ang pagitan nang marating niya ang kinaroroonan nito. Hindi siya nakikita ng lalaki, kung kaya't wala na siyang pagdadalawang isip na ito'y dakpin. Dahil hindi pa siya natutunugan ng lalaki, pinili niyang pagmasdan ito ng malapitan. Habang papalapit na ang pagmumukha ni Nuli sa lalaking yon, ramdam na ramdam niya ang alingasaw ng baho sa bibig nito. Hindi naman ito alintana para sa kanya dahil sanay na siya sa ganong uri ng amoy, dahil sa hindi na mabilang na napatay niyang mga aswang. Habang patuloy na nababalot ang paligid ng dilim, nanatiling walang kaidi-idiya ang lalaking yon sa pagmamasid sa kanya ni Nuli. Nang tuluyan na siyang nabagot sa pagmamasid sa lalaki, pinili niyang magpalipad hangin nang nakakabingi sa likod nito. Walang minuto ang nakalipas nang tuluyan nitong makita ang isang lalaking may asul na mga mata at nagbabagang marka sa mga batok nito. Paglingon nito sa kinaroroonan niya, doon niya nasipat ang malademonyong pagmumukha ng lalaki. Hawak-hawak pa noon ni Nuli ang tabak na dahan-dahang nag-aapoy dahil sa espiritual na kampilang nakabaon dito. Nang akmang kakaripas ng takbo ang lalaki, agaran din naman itong dinakma ni Nuli. Sabay subsob sa pagmumukha nito sa lupa. "Anong ginagawa mo dito sa lalim ng gabi? Ha? Wala ka bang pamilya o tirahang inuuwian?" tanong niya. Matapos nitong makapagwika, tanging pag-angil lang naman
ang naririnig nito sa nilalang. Alam niyang kaanib ito sa mga wakwak, kung kaya't hindi na niya ito binigyan pa ng pagkakataong makatakas sa kanyang mga kamay. Nang wala siyang narinig na sagot nito, doon niya napiling kaladkarin ang lalaki papalapit sa kinaroroonan nila Manong Duming. Doon niya napiling dumaan sa likod ng bahay upang walang makakita sa kanya na kahit na mga laman lupa. Nang nakarating na sila sa likod ng bahay, agad din naman niyang tinawag sila Manong Duming at Katonyo. Maging si Mang Carpio ay lumapit na rin. Nang marinig ni Manong Duming ang kanyang pagtawag, agad din naman itong lumapit sa kanya. Iho, bakit? May problema ba? Oo, Manong. Yan ho ang problema. Sabay turo sa nilalang na kanyang nadakip. Napakalaking problema, Manong. Sagot niya. Kasabay ng pagwika niya ay ang muli niyang pagkaladkad sa nilalang patungo sa harapan ng ermitanyo. Nang masipat ng 2 ermitanyo ang nilalang na yon, agaran din naman itong umihip ng mga dasal upang tanggalin ang sabulag sa pagmumukha ng nilalang. Nang tapos itong gawin ng ermitanyo, laking gulat nila Tonyo at Karding dahil ang lalaki na nasa kanilang harapan ay ang isa sa grupo ng mga matatandang hukluban na kanilang nakabangga sa sabungan. Doon nila napagtanto na isang grupo ng mga wakwak at balbal ang kanilang mga nakabangga. Maaring nung una pa lang, alam na ng mga ito kung saan sila uuwi. Hindi na noon nagawa pang makapagsalita ang ermitanyo dahil ayaw nilang mag-alangang makidigma sa uri nito. Lalo na't may kasama itong hukluban sa labas. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumawa ang lalaking yon ng napakalakas. Kasabay ng pagtawa nito ay ang pagwika nito sa kanila ng, "Papatay niyo ko? Sige, gawin ninyo. Nang sa gayoy magkaroon ang mga magulang ko ng rason upang lipulin kayong lahat. Ikaw, kaya din namin kinuha ang bihag na manok dahil tao ang kinakain namin." Wika ng nilalang. Maghintay ka, iho. Dahil mamaya, papatayin ka rin namin. Akala mo ba, magagawa mong matakot ang mga tulad namin? Kami ang mga berdugong kumikitil sa mga nilalang na masasama ang pakay sa mga ordinaryong tao. Di kami matatakot sa simpleng pagbabanta, lalo na't nanggagaling ito sa aming bihag. Sagot naman ni Manong Duming. Matapos nitong makapagsalita, pinili nitong ipaparamdam sa mga balbal at wakwak ang tinatago nitong presensya. Nang maramdaman ng wakwak ang mapangwasak na aura ng ermitanyo, ay halos manginig ang buong kalamnan nito. Matapos itong ipaparamdam ni Manong Duming, agaran din naman nilang kinaladkad ang nilalang na yon papasok sa bahay na kanilang tinutuluyan. Ang ilan sa mga kasama nila Manong Duming ay piniling bantayan ang mga sugatang albularyo upang mabantayan ito ng maigi. Nanatiling tulog kasi ang mga mutya at armas ng mga sugatang albularyo dahil sa sumpang dulot ng 2 mambabarang. Habang kinakaladkad nila Noli ang nilalang na yon, halos magpupumiglas ito upang makatakas sa kamay ng ermitanyo at ng pangkat ng antingero.
Nang marating nila ang silid na bakante, agaran din naman nilang ipinasok ang wakwak at kasabay nito ang pagsilyo sa silid na yon. Walang malalabasan doon ang nilalang, kung kaya't doon ninais ng ermitanyong kausapin ito. Pagsindi ninuli ng gasera sa silid na yon, bumungad sa ermitanyo ang mangyak-ngiyak na pagmumukha nito. "Anong gawin niyo sa akin? Ano?" Nanginginig na tanong ng nilalang. Manahimik ka, iho. Dahil habang ikaw nag-ingay sa silid na ito, pinapadali mo lang ang iyong kamatayan. Kung ako sa'yo, mas mabuting tumahimik ka na lamang habang hindi ka pa namin kinakausap. Sagot naman dito ng ermitanyo. Matapos nitong makapagsalita, ay halos hindi na makagawang sumagot ng lalaki. Pinili na lamang nitong umupo sa sulok ng silid habang hinihintay ang mga susunod ng hakbang ng pangkat nila Noli. Ang ginawa noon ng ermitanyo ay nagpatalim ng kahoy na kulay itim na halos hindi alam nila Noli kung ano ang gawin ng kanilang maestro sa isang kahoy na kanyang ginagawa. Matapos niyang mapataliman ang kahoy, dinakot niya ang maliliit na parte nito sa sahig at inilagay sa isang basong naroroon sa silid. Matapos niya itong gawin, agad rin naman itong humingi ng langis kay Noli na siyang pangunahin nilang ginagamit sa panggagamot. "Anong gagawin niyo dyan, Manong?" tanong ni Noli. "Oo nga, Manong. Para saan yang mga yan?" Wika din naman ni Danilo habang nakikinig si Karding. Mamaya ko na ipaliwanag sa inyo, mga iho. Sa ngayon, panoorin nyo lang muna ang mga susunod kong hakbang. Sagot naman ito. Nang tuluyan ng maglaho ang langis at ang itim na kahoy, panay ang pag-ihip nito ng ermitanyo. Matapos niya itong pakainin ng mga dasal, agad rin naman niyang pinahawakan kila Noli at Danilo ang lalaki sa silid. Habang mahigpit ang pagkakahawak nila sa wakwak, panay naman ang pag-ungol nito at pagpupumiglas. Sa paglapit dito ni Manong Duming, walang sabi-sabi, agad niyang ipinainom sa lalaki ang langis na nakasilid sa baso. Dahil sa nagpupumiglas ang lalaking yon na inumin ang langis, napagpasyahan ni Katonyong takpan ang ilong nito upang magawa nitong lunukin ang pinapainom ng ermitanyo. Nang matagumpay na nakapasok sa sistema ng lalaki ang iniinom nitong langis, panay ang pag-ihip ng ermitanyo sa bunbunan ng nilalang. Ilang minuto lang ang makalipas, tuluyan na ngang nakaramdam ng pagkaantok ang lalaking yon. Hinayaan na lamang nila ito, gawa ng yun ang nais na mangyayari ni Manong Duming. Sa paglipas ng isang oras, tuluyan na ngang nagising ang lalaki. Nang akmang hawakan na nito ni Noli, agad din naman siyang sinuway ng ermitanyo. Huwag mo na yang hawakan, iho. Hindi na yan yung lalaking dala mo kanina. Wika nito. Nang marinig ito ni Noli, ay halos hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Animoy labis ang pagkagulo ng kanyang isipan dahil sa mga kakaibang nangyayari. Habang dahan-dahan nilang pinapalabas ang lalaki, panay ang pakipag-usap dito ng ermitanyo. Gamit-gamit ang ibang lingwahe. Okay mga ermitanyo, hanggang dito na muna ang kwento. I-shoutout ko sana kayo, kaya lang kunti yung nagpa-shoutout. At napagpasyahan kong sa part 60 na lang
upang maraming magpa-shoutout para isahan lang. Abangan nyo hanggang sa pagbabalik ng Ermitanyo.